And ngayong araw na ito ay ibibigay ko lang po sa inyo ilan sa mga kaganapan dito po sa bakasyon ni Miss Catherine Bernardo, Day 2, dito po sa Thailand. Sino kaya yung nakasalamin na yun? Parang si Mr. Alden Richards yun na. But anyways, ayan. So napagkamalang na si Alden Richards yung nakasalamin dyan. Pero yan po ay part po ng mga friendship at glam team and friends. Ito si Miss Catherine Bernardo na nag-celebrate ng kanilang success para po sa Hello Love again. Because Catherine Bernardo deserve a vacation dahil po sa sobrang hectic ng kanyang schedule. Habang itong si Mr. Alden Richards, talagang ano pa rin. Talagang maarangkada pa rin siya sa lahat ng kanyang mga ganap sa buhay. So namataan din si Alden Richards na umattend na di umano dito po sa wedding ni Mr. Jose Manalo, no, sa Boracay. So ayan po yung kanilang mga ganap. Talagang sinusulit po ni Miss Catherine Bernardo tong bakasyon na to because I know ang dami pong nag-aabang kay Catherine at Alden Richards para sa panibago po nilang project together. Kaya naman she deserve all the happiness and she deserve the vacation na meron po siya ngayon. Ba? Kitang-kita natin talaga na kompleto po talaga yung mga taong nasa likod ng camera kasama ni Miss Catherine habang talagang ninanamnam nila yung success na meron po yung kanilang alaga na si Miss Catherine. So, eto na, pag-usapan na natin kasi bago pa man po maganap ito pong Thailand tour ni Miss Catherine Bernardo ay nag-post po siya sa kanya pong IG account kung saan binabati niya yung kanyang papa na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sa isang IG story nga na ipinost ni Miss Catherine Bernardo kasama ang kanyang daddy Chador kung saan binati nga ito ng isang sa kanyang birthday At dahil po dito sa mga pangyayaring ito, kahit na ilang araw na nakaraan, may mga naglabasang kasi mga balita patungkol po sa regalo di umano ni Mr. Alden Richards sa daddy ni Miss Catherine. Sinasabi po kasi ng ilang mga news outlet na parang niregaluhan daw di umano ni Mr. Alden Richards ng isang luxury items na isang Rolex, no? And ang Rolex po kasi ma-consider natin as a luxury because siya po ay nagkakalaga ng almost a million. Sa pagkakaalam ko, 980,000, 1 million, 1.2. I-research ko kasi siya. And ito po yung relo na lumalabas. Ito yung watch na lumalabas. And may mga outlets or news outlets kasi na naglalabasan patungkol sa bagay na ito. Hindi ko po talaga ito gustong ilabas kasi parang wala po akong makitang ebidensya na talagang binigyan. Pero sa dekalidad kasi ni Mr. Alden Richards, si Alden po kasi, ano talaga yan, isa sa mga kinaadikan yan ang relo. Kung matatandaan ninyo, sobrang dami ng mga watches and mga sports car. Dahil po yun yung isa sa mga sinasabi ng investment niya. Once na nagkakaroon po siya ng mga gandang achievements, bumibili po siya ng mga bagay na makakapagpaalala dun sa parang reward system. Ganon, nire-reward niya yung sarili niya. And hindi ko naman sa sinasabing minamalit natin si Alden na hindi niya kaya bumili or degaluhan. Sa dekalidad ni Alden Richards, kaya niya naman. Pero parang nag-iisip lang ako kung totoo talaga bang niregaluhan siya. Kasi walang pinost or pwede rin binili pero hindi rin naman pinost, diba? Kaya wala tayong ebidensya na makapagsasabing ganyan. Hindi ko po ito kino-confirm pero hindi ko rin siya dinideny. Ganon, nasa gitna lang tayo. Pero hahanap pa rin tayo ng means kung totoo nga ba. Kasi pati mga kapatid kasi ni Miss Catherine, hindi rin po kasi sila nag-post kung ano yung mga kaganapan sa birthday po ng kanilang daddy Chador. Yan po kasi yung talagang chinecheck ko at lagi ko pong pinagbabasihan kasi mahirap naman po na meron kasi mga news outlet na naglalabas lang po ng news tapos parang makapag-invento lang, di ba? Kahit wala naman talagang evidence. Mahirap kasi yung ganon na parang you're just, hindi naman tayo mga inventor, di ba? So, ipa-fact check pa rin natin ito. And then, pag napatunayan talaga natin si Alden Richards na ang nagbigay nito, and then we will give you another fact-checking na news about it. Pero masaya tayo kasi naalala nga naman, diba, ni Mr. Alden Richards, ang daddy Chador ni Miss Catherine Bernardo. And for that, ayan, so magbasa tayo ng ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo at magre-react po tayo, So, unahin natin ang komento mula po sa isang viewer natin na si Mr. Armando Cardona. Sabi niya, hello, Miss Darles. Ay nako, pakapalan na talaga ng mukha. Sabi niya. Ipipilit pa rin ang gusto niya samantalang isinusuka na siya. Ayaw na talaga ni Kat sa kanya. Siyempre, kaya inaayawan na siya dahil ayaw na niyang maalala ang nangyari sa mga nakaraan na nila. Kaya nag-focus na kay Alden dahil mahal niya si Alden. Lalo na ngayon masayang-masaya na siya kay Alden. At laging asikaso ni Alden. Kaya wala nang maasahan si Summer. Yan ang napapala ng babaero at papagsamantala. Mabuhay ang Kat Den. God bless sa inyong dalawa, Kat Den. Good luck sa'yo, Miss Tarrants, and keep safe always. Ayan, thank you, Mr. Armando Cardona. Or Armando Cardona, yes. So, maraming salamat po sa inyong komento and reaction po. And another Miss Carmi N. Yes, restricted na ang tandem ni Catherine at Daniel. Kasi yun yata ang isa sa mga condition sa contract ni Catherine na di sila ay partner ni Daniel at pwede siya mamili or no with Daniel. Actually po totoo yan kasi parang yan po yung kumakalat na news na nagkaroon nga ng restriction na magkakaroon po sila ng project together.
And Miss Evelyn Canete, sabi niya, ay, at wag na wag kalimutan ang sinabi ni Daniel na para sa kanya, ang ang loyalty ay aso. So mas mababa sa aso ang tingin ni Daniel kay Kat pagdating sa loyalty. And sabi ni Miss Nor Hamida Maganda, dapat hindi na sila ipareha. Laos na si Daniel, ayan. Wala naman po kasi parang ina-attempt lang talaga ng kabilang kampo na gusto nila na magkaroon sila ng work together, ng parang magkakaroon ng reunite sa kanilang project. Pero parang wala namang kaplano-plano ang ABS eh. And sabi ni Miss Jobin, Jose, kapag sikat bumalik kay Daniel, yan na ang katapusan ng karir niya at hindi siya magiging masaya. At to consider her mom and siblings, malabo makipagbalikan sikat kay DJ na untog na yan. Maski ako nanay niya, di ako papayag na paulit-ulit lang sasaktang anak ko, no? True naman. At syempre, katulad na lagi natin sinasabi, hindi naman po stupido or stupida itong si Miss Catherine para po na babalik pa siya sa isang taong talagang sinaknan siya ng paulit-ulit. Kasi hindi ako naniniwala na one time lang nangyari yan eh. Maaring marami ng beses na ginawa ni Daniel yan, pinapatawad siya. Pero this time kasi parang peace off na sa kanya, kaya dinitawan na siya ng tuluyan. At nung bumitaw na talagang nahirapan na siyang makabalik pa ulit. Sabi ni Miss Benga Azucena, hello again, Miss Tarrant. Ako feeling ko, hindi na ulit magkakatambal ang Katniel sa anumang projects. Wala yung pagkakaiba sa mga dating mga artista na magkakalab team na mga nagkahiwalay lalo't mabilis ang panahon. Darating ang time na mag-aasawa na si Kat, posibleng maglaylo na rin yan sa showbiz tulad ng mga magkasawang artista. Kaya malabo na yang si DJ na makasama pa niyang muli si Kat. Kung magkikita man yan, sibil na lang siguro. Very true. Actually, posible naman talaga na magkikita at magkikita po sila dito po sa kanila pong dito sa ABS-CBN, lalo na isang network lang po sila. Pero parang malabo na rin talaga na magkakaroon pa sila ng proyekto together dahil katulad nga ng sinabi natin, may restriction na po doon po sa kontratang pirmahan ni Miss Kathleen Bernardo nung sa kanya po ay nag-renew siya ng kanyang contract. Sabi ni Miss Arlene, Kito, 2 billion lalong di makakatulog yung mga ibang bashers ng Kathleen. Baka iiyak ng iyak ang mga bashers. Parang kuhwat yun lang yan, umiiwas sa mga iyak ng iyak na bashers. Solid cut din here, basher iyak. Tingnan niyo, diba? Kung makikita niyo po yung relationship ni Julia at ni Coco, diba? Ngayon nakikita niyo super, sila sweet. Pero dati, lagi silang tinatanong, pero never po silang nagsasalita. Sabi ni Noor Jana Daud, for me, super sikat pa rin si Kat at in demand sa kahit saan. Mapa-endorsement or movie si Kat lang ang sakalam. Ngayon sabihin yung laos na, I think si DJ lubog na sa career. Move on na kayo, mga dilulo ni Saber. Mind your own business. Nasa kay Kat na ang lahat. Very true. Siya naman talaga yung most in-demand artist ng kanyang henerasyon dahil sa dami po ng mga producers at sa dami po ng mga directors na gusto po siyang gawa ng project. And sabi naman po ni Miss Ineng Cadona, huwag kayong magalit mga Catherine fans kasi marami nakapanood ng laplapan sa movie nila ni Alden. So wala naman pong problema doon kasi part po yun ng movie at hindi naman po yun ginawa para po parang for kabastusan or what, diba? Ginawa nila yun dahil yun ay nakakayon sa pelikula. Sabi ni Miss Evelyn, hay, wala nang pag-asa yan Daniel na yan, mag-flap lang pelikula kung itambal ulit, mayabang na yan Darren, sabi niya. And sabi naman si Clarita, please wag na i-partner si Kat kay Daniel, tapos na sila, makontento na siya kay Angela B. Yun na po si Angela B. And sabi ni Ineng, huwag kayong magalit mga itag sinabi niya kanina, no? And I think wala naman pong katulad na sinabi ko kanina, wala naman po ako nakikitang problema. Doon po siya naging laplapan na sinasabi ninyo. Wala po naging problema sa kissing scene. That's really a part of the movie. And nakita naman natin kung paano nila ginawa. Sabi ni Miss Ami Yosores, no Daniel, sa pinirma ang contract ni Katz, that's what they say. Yan, malinaw. Sabi ni Miss Marisa Roque, magpakasal na kayo Alden at Catherine, walang maggulo at mag-agaw sa inyo, Kat. Alang ni Lord, nagmamahalan kayo ni Alden at Kat. Yan, tayo kanyang payo naman si Ma'am si Marisa Roque, no? Kung pwede nga lang ganun, no? Pero, syempre, we should always trust the process pa rin, eh. Sabi ni Miss Carmi M, lagi ako maabang sa updates mo, although hindi lang nagko-comment, excited lagi ako makinig sa'yo, Miss Ma'am Darrens. Ayan, thank you Ma'am si Carmi M. And sabi ni Miss Ellen Prani, sana maging leading man si Alden sa movie ni Kat, Elena 44. Actually po, hindi po malabo mangyari yun. Pero parang ang pinupush kasi ngayon ni Miss Direk Kate Garcia, yung kanila pong Elena po, yung kanilang part 3 ng Hello Love. Again, sabi ni Miss Mel Calonzo, metra na naman si Summer, Diyos ko, hindi na makamove on. Sira kayo ng sira dun sa Catherine, mas lalo lang sumisikat. Diretso, mas lalo nilang nilulubog, mas lalo nilang sinisirahan sa social media, mas lalo pa talagang ang daming sumusuporta. Sabi ni Miss Owal Ignacio, Part 3, Hello Love Forever na ang title niyan. Sabi ni Ma'am si Alicia Aquino, thank you Ma'am Annette Goson. So, talaga namang kumbaga parang pasasalamatan mo naman talaga si Ma'am si Annette. Sabi ni Miss Norena Aulay, hindi kami papayag si Netflix lang ipapalabas ang teleserye ng Kat din. Kasi mga bigating star yan silang dalawa. Diba? Totoo naman, diba? Parang pag Netflix, parang very limited lang eh. On the pay-per-view po yun, pero parang hindi siya appropriate.